Ibinada ko sa napakalagang bahagi ng doktor ng banal na gawa ng ating mahal na Panginoon na kung saan tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos at iniling ko pong lahat na tumayo upang magbibigay galang sa salita ng Diyos ang dadali natin mga aral tayo beloved preacher Ronald Rimando. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa aking beloved co-preacher, beloved Preacher Ray Santos, minamahal. Tayo po muna ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bago pa tayo mag-aral ng salita ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Dakila at pagpala naming Diyos sa manaming banal, sa iyong matamis at makaparehang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, kami pinagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan sapagkat pinagpala mo ang naunang bahagi ng aming pagsamba. Lalo tigit po sa iyong napakatamis na presensya, amin pong naramdaman sa aming kalagitnaan, patuloy mo palagi, mahal na Panginoon, na ikaw po, malapay na kapiling po namin, malapay noon sa aming pagsamba, malapay sa tituwi na, malapay noon. Mahal na Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat din po kami patuloy sa kalayaan. Hallelujah, na kami po malayang nakapag-aral pa na yung banal na salita. Mahal na Panginoon, hallelujah, praise God. At bago po kami dumulog sa aming panalangin, bawat isa po sa amin ay humihingi kami ng habag, kapatawaran sa lahat ng bagay. Nasumpungan mo po kami, nakagawa, nakaisip, nakabanggit kami ng mga bagay, hindi ka nalugod sa amin. Mahal na patawarin mo po kami, aming pinakamamahal na Panginoon, at dinadalangin po namin, mahal na Panginoon, sa mga naunang bungang panalangin na po ng aming mga magulang sa iyo. Pagpalain mo patuloy aming pag-aaral ng iyong banal na salita, patuloy buksan sa amin ang aming karunungan, unawa, mapag-unawa po namin aming mapag-aralan. Ngayong hapong ito, saganang akin, walang-wala pa akong magagawa, patuloy po. Buksan mo aking mga labi ng bawat lalabas sa aking bibig, maging pagpapala sa bawat makapakinig, mahal na Panginoon. Pagpaling kaming lahat, O Diyos, itong aming samot panalangin sa matamis at makapangrang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at kami ay nagkakaisang sinasaway lahat ng gawain ni Satanas sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, cast out in the might of this Jesus. Hallelujah! All hindrances cast out in the name of this Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal ko, akin pong pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba, pagpaparangal ay natatanging sa nag-iisang Diyos na buhay sa langit sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ako po, mga minamahal, ay patuloy na umaalala sa lahat ng mga pinagpalang turo at pangangaral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, at kailanman hindi po natin malimutan, mga minamahal, at maging sa sangbahayan ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Ako rin po ay nagbigay ng aking pagrespeto sa bawat isa po sa kanila, at bumabati rin po ako, mga minamahal, na magandang hapon. Maging sa itinalaga ng mahal na Panginoon na manguna sa atin sa lugar na ito, ating beloved ordained preacher, mga minamahal, and their family. Ako rin po, mga minamahal ko, ay bumabati at nagbigay ng aking pagrespeto sa kanila, mga minamahal. At sa lahat po ng aking mga beloved co-pastoral house worker, sa lahat ng mga beloved co-preachers, at sa inyong lahat, aking minamahal na kapatid sa mahal na Panginoon, magandang hapon po. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Ang titulo ng ating pag-aralan ngayong hapong ito, mga minamahal ko, The just shall live by faith. O ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith, mga minamahal ko. Ang ating key verse, mga minamahal, pangbungad na talata, basahin muna natin dito po sa Hebreo. Capital po Gs, ang talata po ay 38. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Hebreo Gs 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Sabi niya, mga minamahal, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay nabubuhay o mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay uurong o umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Papalad po tayo, mga minamahal ko, na mga anak ng Diyos, kasi hindi lamang po, hindi po lingkod ng Diyos ang turing po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng Amen? Tayo po, mga minamahal ko, ay mga anak ng Diyos. Kaya napakalayo yung ating kalagayan sa mga naunang nagsisampalataya
sa Diyos na buhay sa Old Testament at sa panahon po natin ngayon, mga minamahal. Sapagkat sila ay naglilingkod sa Diyos upang makatanggap ng reward. Samantalang tayo na mga anak ng Diyos, simula nung tayo maging mga anak ng Diyos, mga minamahal, nasa atin na po yung reward. We are all rewarded already, mga minamahal. Lahat yung magsabi ng amen? Kung mayaman ang ating Ama sa langit, tayo na mga anak ng Diyos, mayaman din. Kung makapangyarihan ang ating Ama sa langit, tayo na mga anak ng Diyos na tagapagmana, makapangyarihan din. Kasi nasa atin na ang makapangyarihang Diyos, ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos, mga minamahal. At yung magsabi ng amen? Kaya kung naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon ngayon, para patunayan na lang palagi na tayo po, mga minamahal ko, ay tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Patunayan na lamang natin palagi na tayo talaga ay tunay na mga anak ng Diyos. Na sa atin palagi yung palatandaan na tayo po ay mga anak ng Diyos na buhay. Walang iba kundi ang kanyang santong Espiritu. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. At kung ang anak ng Diyos, kung ang sa literal na mga anak, mga minamahal, halimbawa tayo ng mga magulang at hindi sumunod yung ating kanya-kanyang mga anak, hindi tayo nalulugot. At yung magsabi ng amen. Pero kung yung ating mga anak ay masunurin, mga minamahal, sa lahat ng ating mga ipinapagawa o sa lahat ng ating mga patakaran bilang mga magulang, mga minamahal, tuwang-tuwa po tayo sa ating mga anak. At yung magsabi ng amen? Kaya yung mga matutuwid daw, mga minamahal ko, nabubuhay palagi sa pananampalataya, laging umaasa sa ating Ama sa langit. Yung tayo mga minamahal na mga anak ng Diyos na laging wala nang ibang inaasahan sa ating buhay, kundi ang ating mahal na Panginoon lang, na parang hindi ba natin kayang mabuhay kung wala ang mahal na Panginoon, mga minamahal? Alam niyo po, kapag ganito po yung kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang ating Ama sa langit ay tuwang-tuwa po sa atin. Natin magsabi ng praise the Lord. Praise God. Pero wag naman po nating isipin, mga minamahal, na porket wala po yung ibang mga kapatid po natin ngayon, ay umurong na yung kanilang pananampalataya. Wag naman po nating isipin ganon. Yung iba lang na nag-iisip, mga minamahal ko. Lahat yung magsabi ng amen? Kasi may mga iba't ibang pagkakataon lang, mga minamahal, na nangyayari na talagang kahit gustuhin natin, hindi talaga pwede. Pero hindi ibig sabihin nun na yung kanilang pananampalataya ay umuurong na, mga minamahal ko. Kasi nangyari din sa amin yan eh. Almost 6 months, hindi ako nakakadalo talaga sa pagtitipon. Dahil sa sitwasyon ko, mga minamahal. Praise God. Pero yung mga kagaya ng ganon, hindi ibig sabihin na umuurong na yung kanilang pananampalataya. Gumagawa at gumagawa sila ng paraan para yung kanilang pananampalataya ay lumusong, ay, ano tawag doon? Yung umabante. Yung umabante yung kanilang lumago, mga minamahal, yung kanilang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Gaya nung minsan naghatid ako dyan sa parte po ng Candaba, mga minamahal. Kaya minsan makita natin yung ating mga kapatid na galing dyan ng Candaba, hindi po natin kapiling ngayon. Mga minamahal, pag punta ko doon sa area nila, maganda pa yung kalsada. Tuyo pa, mga minamahal. Hindi naman tuyo kasi umuulan. Ibig sabihin, wala pang tubig, mga minamahal na malalim. Pero pagbalik ko, gulat ako, mga minamahal, mataas na yung tubig. Tapos yung mga tao, naaabala na yung parang taranta na. At meron na nagsasiren na sasakyan ng pulis, mga minamahal. Nagtanong ako bakit. Sabi nila, yung kalsada daw na yung tubig daw na yon galing na daw ng ilog. Ibig sabihin, may mga parte talaga na at lugar ng ating mga minamahal na kapatiran na kaya kapag hindi sila nakakadalo, mga minamahal ko, dahil sa kanilang sitwasyon. Ngunit, mga minamahal, hindi ibig sabihin na sila po ay umurong. Sila ay patuloy na gumagawa ng paraan upang yung kanilang pananampalataya patuloy din na lumalago. Inaanyayahan nila Espiritu ng mahal na Panginoon. Sila po ay nagpupuri, sila po ay nagla-live webcast, mga minamahal. Kagaya, mga minamahal, ng ginagawa po namin dati. Mga minamahal ko, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Ginagawa
pa rin nila yung paraan para ang Diyos na ating Ama sa langit ay nalulugod po sa kanila. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Itong babasahin po natin, mga minamahal, dito po natin makikita ang pananampalataya na umuurong, mga minamahal. Ikalawang Hari 13, ang talata po ay 19, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari 13, kabanatang 19. At ang lalaki ng Diyos ay nag-init sa kanya at nagsabi, marapat nga sana na iyong hampasing makalima o makaanim. Sinaktan mo nga sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Kaya't ngayon, sasaktan mo ang Syria na makaitlong lamang. Amen. Palagpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit tayo minsan, mga minamahal, ay parang hinahabol ng pagpapala. At kung may mga nakikita po tayo na talagang grabe yung mga pagpapala sa kanila, ibig sabihin, mga minamahal, ay napaluguran nila ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang gagawin din natin, mga minamahal, para makuha natin yung mga para sa atin, ay ang paluguran palagi ang ating mahal na Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord, paluguran natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Dito po sa Ikalawang Hari 13 hanggang 19, mga minamahal ko, di na po natin binasa lahat. Dito, mga minamahal, yung lalaki ng Diyos, man of God, ay nagalit kay Haring Joas. Sapagkat si Haring Joas, mga minamahal, ay binigyan ng lalaki ng Diyos ng isang salita na dapat sana niya ay gagawin para ang pagpapala ay magpatuloy po sa kanya. Dati magsabi ng amen? Meron kasing unlimited power ang ating mahal na Panginoon. Alam natin lahat yan, mga minamahal. Dati magsabi ng amen? At merong unlimited blessing ang ating mahal na Panginoon. Pero lahat ng unlimited, mga minamahal, meron pong requirements dyan. Dati magsabi ng amen? Kaya ang requirements unlimited na galing sa Diyos, mga minamahal ko, praise God, ay yung mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Dito, mga minamahal, nung si Haring Joas, mga minamahal, ay pumunta kay Eliseo, na propeta, tao ng Diyos, dahil si Eliseo ay malapit ng mamatay. Marami ang pagtatagumpay ng Israel laban sa Syria dahil kay Eliseo, mga minamahal. Kaya nakita ni Haring Joas yung kapangyarihan na lumalakip sa tao ng Diyos na si Eliseo. Kaya nung malapit siyang mamatay, itong si Joas na hari ay nagmadali na pumunta kay Eliseo na tao ng Diyos, mga minamahal. Sa una na pinagawa ng tao ng Diyos kay Haring Joas ay nasunod pa niya, mga minamahal, dahil siya nga ay sumasampalataya. At sa ipinagawa ng tao ng Diyos na si Eliseo kay Haring Joas, bagamat mahirap, pero sinamahan siya ng tao ng Diyos na si Eliseo, mga minamahal ko. Ang pinagawa niya, pinakuha siya ng isang pana at busog. At ilagay niya yung pana doon sa busog, yung busog yung lalagyan ng pana, mga minamahal. Yung bala, yun yung pana. Ngayon, mga minamahal ko, kinakailangan niyang pahilagpusin yung pana doon sa bintana. At sinamahan siya ng kamay ng tao ng Diyos sa kanyang pagpahilagpos doon sa pana, mga minamahal ko. At hinila nila papunta doon sa bintana at nagtagumpay, mga minamahal ko. Yun, mga minamahal, praise God, yung pagtatagumpay ng Israel laban sa Syria. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nayari na, mga minamahal, yung unang pinagawa ng tao ng Diyos kay Haring Joas. Ang pangalawa, pinatangnan niya o pinahawakan niya yung pana na lang, wala na yung busog, mga minamahal. Pinatangnan niya yung pana at ihampas na lang niya sa lupa para patuloy yung pagtatagumpay niya
doon sa Syria na kanilang kaaway ng Israel, mga minamahal na kanyang pinaghaharian. Ngayon, mga minamahal, si Haring Joas, noon sumunod siya, kasama niya yung tao ng Diyos na si Eliseo, ngunit nung pangalawa, hindi na siya sumunod, mga minamahal. Ginawa niya 3 beses na lang siyang humampas doon sa lupa ng pana, mga minamahal. Kaya nagalit itong tao ng Diyos. Sabi niya, marapat sanang hampasin mo na makalima o maka-anim man lang. Bakit 3 beses mo lang pinalo ang lupa? Ngayon, sasaktan mo lang ang Syria ng 3 beses. Dati magsabi ng amen. Ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya, pagtitiwala, mga minamahal, sa salita ng tao ng Diyos, hindi nagpatuloy. Dati magsabi ng praise the Lord. Hindi nagpatuloy, umurong na, mga minamahal. Kaya kung babasahin natin, mga minamahal ko, yung paghahari nitong si Haring Joas ay hindi po naging matagumpay at hindi po siya naging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At magsabi ng amen, ngunit ang nagpapatuloy, gumagawa ng paraan, ano man yung pinapagawa ng mahal na Panginoon sa atin, at sumusunod tayo, pinapatunayan tayo na talagang tayo ay masunurin na anak sa ating Ama sa Langit, mga minamahal. Ang ating Ama naman ay lugod na lugod po sa atin. Dati magsabi ng praise the Lord. At naramdaman naman natin yan, na every time na tayo po ay sumusunod sa pinag-uutos ng mahal na Panginoon, pang iutos man niya, may ginagamit siyang mga ngaral, habang nangangaral ang mga ngaral, parang kinakausap tayo ng ating Diyos na buhay, o di naman kaya may bumubulong talaga sa atin na sigurado natin, Espiritu ng mahal na Panginoon, at tayo po ay sumunod, mga minamahal. Di ba nakakaramdam tayo ng grabing tuwa, grabing galak, mga minamahal? Kasi yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, nagagalak po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, kapag sumusuway naman tayo, mga minamahal, pilit tayong nagre-resist. Mga minamahal ko, sa bawat pinapagawa ng mahal na Panginoon, parang napakabigat, parang napakalungkot natin, parang ang bigat-bigat ng ating mga paggawa, mga minamahal. Natin magsabi ng amen, kasi napipighati ang ating mahal na Panginoon, ng ating Ama sa Langit, na ang Espiritu niya ay nasa ating loob, kaya nararamdaman natin yung lungkot ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kapag tayo po, mga minamahal ko, ay nagpapalugod sa mahal na Panginoon, sige po, mahal na Panginoon, kung pinapagawa mo po yan, mahal na Panginoon, sige po, gagawin ko. Mahal na Panginoon. Praise God. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, natutuwa ang mahal na Panginoon sa langit at nararamdaman din po natin yon. Kaya tayo po, nagiging masigla, mga minamahal, nagiging masaya, mga minamahal, dati magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ganun po yun. Kaya, nung nasa ibang bansa ako, mga minamahal, kasi sinasabi ko po sa inyo, talagang napakapalad natin kung may pagkakataon talaga kayo na dumalot, nandito na kayo, mga minamahal. Ibigay na natin yung pinaka-the best na pagsamba sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Tanging ang Diyos ang kausap mo, kasi ang daming naiinggit po sa atin, mga minamahal. Inggit na inggit ako noon, mga minamahal, sa mga dumadalo. Kasi napag-iisipan tuloy ako na parang iba na yung mundo ko. Mga minamahal, talaga namang iba na yung mundo natin. Kasi yung mga katrabaho ko, nakikita ko, naka-headphone kasi ako, kapag nagkakapuspusan, kahit nasa trabaho ako, napupuspus din ako, mga minamahal, kasi naka-connected ako doon sa banal na gawain sa pamagitan ng live webcast. Anong nangyayari sa'yo, Ronald? Sabi sa akin, mga minamahal, praise God, hindi na maintindihan. Ang nangyayari sa akin, pinapagalak. Yung iyak ko na yon, mga minamahal, ay kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Dati magsabi ng praise the Lord. Praise ganun yon, mga minamahal. Praise God, kasi nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa atin, kaya nararamdaman po natin yung joy. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, marami po ang umuurong. Maraming umuurong. Anong dahilan? Nabasa na po ba natin, mga minamahal? Dito sa Mateo 6:24. Pakibasa po. Ito yung dahilan, mga minamahal, kung bakit marami yung umuurong. Mateo 6:24, ito ang pagkasabi. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa, at iibigin niya ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dati magsabi ng praise the Lord.
Si Haring Joas, mga minamahal, hindi kinalugdan ng ating mahal na Panginoon. As ito yung dahilan, maging sa lahat po ng mga anak ng Diyos, mga minamahal. Hindi kasi buo yung kanilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi buo. Kagaya ni Joas, di buo yung kanyang panampalataya, pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal. Praise God. Nakita lang niya yung himala, pero hindi buo. Maaring inasahan niya, hari naman ako. Kung mamamatay itong si Eliseo, edi okay lang, hari naman ako. O lumapit ako sa iba, okay lang. Kaya tatlo lang yung kanyang pagsunod, mga minamahal, 3 hampas lang. At yung magsabi ng amen. Kaya, ganun nangyayari, mga minamahal. Sa isang mananampalataya o anak ng Diyos, mga minamahal ko. Praise God. Meron kasing, hindi buo kasi yung ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Meron po tayong ibang inaasahan, hindi ang mahal na Panginoon. At yung magsabi ng amen. Pero kapag buo, yung ating pagtitiwala, talaga tayong ibang inaasahan, pinagkakatiwalaan, tinitiwalaan, mga minamahal, kung ating mahal na Panginoon sa langit, Panginoon kailanman, hindi uurong yung ating pananampalataya. Patuloy po na paabante, palago yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Ang gayahin po natin, mga minamahal, uling versikulo na po natin, dito po sa Josue 24:14 hanggang 15. Basahin po natin, minamahal. Maiksi lang po ating pag-aralan, mga minamahal. Dito sa Josue 24:14 hanggang 15, ito ba pagkasabi? Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog sa Ehipto at sa inyong paglingkuran ang Panginoon. Dito sa 15, at kung inaakala ninyo'y masama na maglingkod sa Panginoon ay piliin ninyo ang araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit saganang akin at ang aking kasangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Alapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi magsabi ng praise the Lord. Bakit si Josue ay grabe yung kanyang pagtitiwala sa mahal na Panginoon? Grabe yung kanyang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi pa siya anak ha, lingkod siya, mga minamahal. Hindi kagaya natin. Natin magsabi ng amen. Kasi kung tayo ay tatay, magulang, bago natin ilagay sa isang kalagayan ng ating mga anak, kinakailangan siguraduhin muna natin na yung kanilang kalalagyan ay maayos. At yung magsabi ng amen, halimbawa po, yung mga nagmamigrate sa ibang bansa, mga pumupunta halimbawa sa New Zealand, maganda daw yung New Zealand mga minamahal. Bago pumunta yung isang pamilya sa New Zealand, kung New Zealand yung napinilang gustong puntahan, nauna muna yung tatay. Tinitignan niya muna kung maganda nga talaga yung isang lugar. At yung magsabi ng amen, sinisigurado niya muna, mga minamahal ko, kung maayos talaga. Dahil kung mapahamak siya, ay walang problema sa kanya kasi siya lang yung mapapahamak, hindi na yung kanyang pamilya. Hindi na madadama yung kanyang pamilya. At yung magsabi ng amen. Pero itong si Josue, na siguro niya talaga, mga minamahal, praise God, ganun yun, mga minamahal, tuloy muna natin, ganun yun, bago pumunta, bago niya dalhin yung kanyang pamilya. Itong si Josue naman, mga minamahal, kaya niya sinabi na kahit anong mangyari, ay paglilingkuran niya ang Diyos. Siya at ang kanyang buong sangbahayan. Gusto niyang maglingkod sa Diyos. Kasi napatunayan niya na sa mahal na Panginoon, ang pananampalataya sa mahal na Panginoon, pagtitiwala sa mahal na Panginoon, ay napakalaking kapakinabangan. Napakalaking pagpapala ang maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord, alam niya na sa kamay ng mahal na Panginoon, napakaganda ng kalagayan nung kanyang sangbahayan, nung kanyang mga anak, mga minamahal. Kaya sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Walang katiyakan kung yung mga anak niya talagang naglilingkod, mga minahal. Pero yun yung pananampalataya niya, na gusto niya pati yung kanyang sangbahayan
maglingkod sa mahal na Panginoon. Yung walang ibang sasampalatayanan, kundi ang mahal na Panginoon. Dati magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kasi nakita niya Nakita niya yung sa buhay niya kung gaano sa pinagpala, gaano sila nagtagumpay sa kanilang paglalakbay, mga minamahal. Nakita niya yung dagat na hinati ng mahal na Panginoon para lamang sila ay makaraan. Nakita niya na sa kanilang pagkipagbaka doon sa mga higante, mga minamahal, ay nagapi nila, mga minamahal ko. At magsabi ng praise the Lord, dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, mawala man siya. Kapag ang sangbahayan niya ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, darating man yung, sa panahon na yung mga anak niya ay wala nang matatakbuhan. Kagaya nangyari sa kanila ng nakaraan ng kanyang buhay. Wala na silang matatakbuhan kapag ang kanyang sangbahayan naglilingkod sa mahal na Panginoon. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para ang kanyang mga anak ay maingatan ng mahal na Panginoon. Darating ang panahon ng kanyang mga anak, maaring may mga makakalaban o ahadlang sa mga pagpapala ng Diyos ng mga higante. Malabundok, mga minamal na mga harang para matanggap yung mga pagpapala ng Diyos. Pero kapag ang kanyang mga anak ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon na sumasampalataya sila sa Kanya, mga minamahal, praise God, alam ni Josue, praise God, na lahat ng mga higante ay mapapabagsak ng kanyang mga anak dahil tutulungan sila ng ating mahal na Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Dati magsabi ng praise the Lord, praise God. Pero itong siya ring Joas, ito na yung mga anak, mga minamahal, ito na yung mga sinabihan ni Josue, mga minamahal. Kung kayo pipiliin nyo na paglingkuran ng ibang Diyos at hindi kayo maglingkod sa Diyos, mga minamahal, kagaya ito na nga yung ginawa nila. Pinili nila maglingkod sa ibang Diyos. Ano ang nangyari, mga minamahal? Umurong yung kanilang pananampalataya nila sa Diyos. Ano ang nangyari sa Israel nung panahon na nila Joas, mga minamahal? Panahon ng kanyang tatay na naglingkod, mga minamahal ko, doon sa ibang mga Diyos. Ano ang nangyari sa Israel? Naging kaawa-awa ang kalagayan ng mga Israelita. Ngunit ang nagtitiwala at patuloy na umaasa sa mahal na Panginoon, wala tayong ibang hinahanap kundi ang presensya ng mahal na Panginoon. Tiyak ang ating tagumpay, mga minamahal, sa lahat ng ating mga laban, sa lahat ng ating paglalakbay, mga minamahal, lalo na tayo ay mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya, ngayon, meron sigurong maaaring ilan sa atin may mga humaharang, palaking harang. Bakit yung iba ay mga pinagpapala na, parang unlimited na yung kanilang mga kayamanan. Hinahabol na sila ng kayamanan. Pero bakit parang sa akin ay parang ang laki pa rin yung harang? Praise God. Baka may mga pagkakataon na nangungusap ang mahal na Panginoon at hindi natutuwa sa atin ang mahal na Panginoon kasi hindi tayo sumusunod. At magsabi ng amen, wala namang ibang nakakaalam yan, kundi tayo lang din sa ating sarili at ang mahal na Panginoon. At magsabi ng amen, praise God. Tao lang ibang nakakaalam, kahit yung mga kasama natin, hindi natin din alam yung buhay nila kung bakit sila pinagpapala. Although nakikita natin, sa mata natin lamang, mga minamahal, na parang wala naman silang ginagawa, mga minamahal ko. Ngunit ligid sa ating kaalaman pala, mga minamahal, yung nakikita natin na maliit na kanilang ginagawa, sa mga hindi natin nakikita, ang dami pala nilang hirap na ginagawa, na pinapagawa sa kanila ng mahal na Panginoon na hindi natin nakita. Kaya yung mga bagay na parang ang dami ko nang nagawa, sila kakaunti yung kanilang nagawa, mga minamahal. Kasi yun lang yung alam natin, yung nakita lang natin yung ating mga kanya-kanyang sarili. Hindi natin nakita yung ating kapwa na mas marami pa palang ginawa, mas maraming kinalugdan ng mahal na Panginoon sa kanila, kaya sila ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord. Kaya ang tanging susi lang bilang mga anak ng Diyos, paluguran natin ang ating Ama sa langit. At anyayahan natin palagi siya sa atin na huwag tayong iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Mamalagi sa atin yung tatak bilang anak ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman tayo nagsasamba, mga minamahal. Maganda na po mga awit. Dito na po kayo, mga minamahal. Kumaiksi po ang ating oras. Umuulan po ngayon. Dito na po tayo, mga minamahal.
Kaya mga minamahal ko, praise God, kaya nang sinabi natin kanina, habang nandito tayo sa ating panambahan, wala naman tayong ibang hangarin talaga kundi mapaluguran ng ating Ama. Ibigay na natin yung pinaka-the best na pagsamba sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Naanyayahan natin palagi yung kanyang presensya. Ganun yung gusto ng mga magulang na hinahanap nila yung tayo ay nagpapakita yung kanilang mga anak na sila ay matutuwa. Ito na po kayo mga minamahal, praise God. Na sila ay matutuwa. Yun yung gusto ng mga magulang. At yung magsabi ng amen, yung hindi pa nagsasabi, yung mga magulang, meron ng pa-surprise. Oh, may surprise ako sa'yo, daddy, mami. Di ba tuwang-tuwa tayo bilang magulang? At yung magsabi ng praise the Lord, di ba tuwang-tuwa tayo bilang magulang, mga minamahal? Kung yung ating mga anak ay meron laging paraan para tayo ay mapagalak nila, mapaluguran nila. At yung magsabi ng praise the Lord, ganon din ang ating mahal na Panginoon sa langit, mga minamahal. Naglalambing din po ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon na makita niya na tayo talaga ay nagsusumikap na mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Sa iba't ibang kapamaraanan, mga minamahal. Lalo na nagsasakripisyo po tayo. Mga minamahal ko, praise God. Yun yung mga paraan para makuha natin yung loob ng mahal na Panginoon, praise God, at ibigay niya sa atin yung nararapat, mga minamahal ko, na atin pong mana na nakalaan na po sa atin. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon.